Dalawa. Base sa resulta ng ginawa kong panghuhula, dalawa ang magiging anak mo. Lalaki o babae? Sa panahon ngayon. Sunod! Hindi ka magkakaanak. Ba't naman? Sunod! Ang kapal. Ang tanda ng pagsusumikap. Tol, si teacher yan. Nararamdaman ko ang iyong dinanas na hirap. May hirapan ka sa paghahanap ng iyong mapapang asawa. Maaari ko bang malaman ang bilang ng iyong naging kasintahan? Kala ko ba manghula ka? Dapat alam. Hep 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 hep. Hep hep. Alam ko ang sagot. Sinusubok lang kita. Masyado. Psst. 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 May crush ka, no? Wala. Meron. Nakikita ko sa mata mo. Meron. Wala po talaga. Meron. Gusto mo malaman mga typical na diskarte para mapasagot mo siya? Manood ka sa animation channel ko. Tapos, mag-subscribe ka na. Go! Bilisan mo. Tapos na po. Good boy. Ito, chocolate at flowers. Ibigay mo sa mama mo para mas maramdaman niya na mahalaga siya sa'yo. Ika-14 na araw ng Pebrero. Araw ng mga puso. Panahon at pagkakataon ng mga taong pinana ni Cupido na iparamdam sa mga taong mahalaga sa kanila na mahal nila sila. Maaaring sa pamamagitan ng regalo, tsokolate, bulaklak, at marami pang iba. Pero bumalik tayo sa panahon kung saan nilalaro pa natin ang konsepto ng pagmamahal. Woo! Sus, hindi mo lang ma-upload sa February yan eh. Shoo! Umalis ka. Ang pangit mo. Flames. Tumatayo bilang friends, love, attraction o anger, marriage, engage at sweetheart. Halos lahat ata tayo may ganito sa notebook natin lalo na nung nag-aaral pa tayo. Karaniwang makikita sa pinakalikod o dulo ng pahina ng mga notebook natin. Patingin ng notes mo. Simple lang naman ito laruin. Isusulat mo lang ang pangalan mo at ang pangalan ng nagugustuhan mo. Tapos tatanggalin mo yung mga letrang kahalintulad na letra na bumubuo sa salitang flames. At pagsasama-samahin mo yung kabuoang bilang ng mga letrang natira sa pangalan nyo. Kung saang letra tumapat ang naging resulta na bilang, yun ang magiging tadhana nyo. Marriage! Yes! Yes! Tara, pakasal na tayo. Tuwing buwan ng pagmamahal ay mas dumadami din ang bilang ng mga nagbibigay ng love letters. Pwedeng isulat sa maliit na pirasong papel, bond paper, kartolina, pader, billboard, sa likod ng crush nyo. Base sa experience ko, kaya lang tayo nagbibigay ng love letter para makapag-express tayo ng paghanga sa taong gusto natin, lalo na kapag wala tayong lakas ng loob na sabihin yun ng harapan. Minsan parang nagkakaroon pa ng low-key competition sa aming magkakaklase kung sino yung makapagbigay o makatanggap ng pinakamaganda at mabangong love letter. Pero di ko maintindihan kung bakit mas nagugustuhan ng iba yung love letter na pwede nang gawing kumot ng buong section nyo sa sobrang haba. So the FCC won't let me be or let me be me, so let me see.
They tried to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. Galing kay Eminem, pre. Low-key Harana. Hindi ito yung typical na pagpunta sa bahay ng nililigawan mo para kantahan siya sa ibaba ng bintana ng kwarto niya. Ito yung pagdadala ng gitara sa klase para makapag-jamming with the boys tas pasimpleng kakantahan ang napupusuan mo. Pare, mahal mo daw ako. Madalas mga lalaki nagdadala ng gitara sa klase kahit hindi naman kasali sa kahit na anong club na related doon. Dagdag na din to siguro sa pormahan at karisma sa klase. Kasi, ewan ko, Ang gwapo mo. Pwede na. Pwede ka nang umuwi. nakikitugtog lang ako kasi intro lang na magbalik ang alam ko. Tapos nakipagsabayan pa yung mga iba't ibang hayo pag kumanta ako. Tulad ng... Tulad ng... Tulad ng... Nakikisali din kasi sa jamming minsan yung mga teachers namin during free time. Kaya mas na-enjoy namin yung pagdadala ng gitara kahit sa maikling oras lang. Tapos bumibigat yung eksena kapag bumida na naman yung tropa mong hindi pinapansin sa bahay nila. Uy, crush ka daw nito. Wah! Sa wakas! Anong love letter? Anong harana? Gayuma! Langhapin nyo ang usok ng tuluyan kayo maging alipin ng aking kapangyarihan. Cringe. Wala yang silbi. Huli na ang lahat.